Comes to the connections, dapat itong CD-ROM. So pag in-install natin yung system is naka-connect yung CD-ROM itong external dito sa USB, and meron tayong mouse and keyboard na connecta sa ating CPU. Then yung connector natin ng LAN cable is naka-connect na dun sa switch ito. So dapat kung anong switch yun may connections is dapat nagbe-blink siya. Ayan. Then itong switch na to, itong LAN switch na to is nakakonekta dito sa LAN ng PC. Then habang tumatakbo tong CMS natin is dapat meron siyang USB key, kasi hindi tatakbo yung application hanggat wala siyang USB. Then yun lang. Natin ang CD dito sa external CD-ROM, and mabubuksan natin tong file na to dito sa DVD-RW drive. Tapos mabubuksan natin. Tapos click natin itong setup. Setup. Then welcome to Central Monitor Setup Wizard. Then next lang natin. Select installation folder. So nasa C. So install monitors for yourself for anyone else. Next. So wait lang natin mag-install. So yes. So close na natin. So meron na tayong central monitor. Tapos nun, punta tayo dito sa search button. Type natin mconf mconf lang, mconfigure yan, configure. Ayan, mconfigure. So may babukas na pa tong configure na app. Then dito pwede natin i-select kung saan natin gusto ilagay. So as default, based on manual, so dapat na dito siya sa DC monitor database. Ito yung sa database, ito yung sa waveform. Then sa short trends, kung ilan yung kailangan natin. So 2 yung default. Then punta tayo sa other. So dito sa other is mapupunta tayo kung ilan yung monitor count. So as default 32. So pwede nang baguhin yan kung ilan yung gusto natin. So default muna tayo 32. Then starting bed is number 1 syempre. Tapos device use wala pa naman. So pwede natin ito man-mano ito. The comforts used to, and yung sa device port, per port, and starting port is 1. Then yung sa language is English as default. Then yung to start com service program setup, so save lang natin siya. Yung unang-una natin kailangan na install, so first dapat naka-install na tong .NET. So commonly lahat ng PC meron nito. So pero kung gusto niyo i-double check, press enter lang ito. Then yes. Then mag-extract yung files niya. Then may dito, may magpa-prompt na installation will not go. So yung is already part of operating system. So you don't need to install the NetFrame. So okay na, hindi na siya kailangan i-install. Then next, itong Firebird. So ang gagamitin natin is itong Windows 64. Then yes. So English. Then next. Then accept. Next. Then hanggang sa baba lang. Sabay next. Next. So next lang tayo ng next. So select the additional task for the setup. Run as application as service. Next. So installation next. So next lang natin.
So, dito naman pagdating sa SoftDog, so kailangan natin install yung software. So, open lang natin yung folder. Then, sa folder, merong software application dun. Then, kapag in-open natin yung software application, may makikita tayong install. So, dapat kung bubuksan natin yung SoftDog is nakalagay na yung product key. So, yung product key is nandun sa USB. So, with the USB provided, kailangan naka-insert na siya sa ating CPU. Then, again, kailangan natin i-close yung application or yung software. Then, pagkatapos ng i-close, buksan ulit natin. Then, inject natin yung product key for this application to purposely inject yung product key dun sa USB. Then, kapag okay na, may magpa-prompt dun sa output box niya na the service, the watchdog is already applied in the USB. So, okay na yun pag ganun. Then, pwede na natin i-close yung application. So, when it comes to the, naman yung sa system network. So, kung na dito, the network, ayan, network status. Then, punta dito sa baba, change adapter options. Double click lang to. Then, properties. Then, itong IPv4, ito, TCP IPv4, double click. Then, automatic yan kasi may obtain address IP manually. So, dapat isi-set up natin yung IP nitong IP niya. So, select natin is set up. Dapat ito. 192.168.0 yung IP address niya. Tapos, yung magiging gateway niya is .1. Yung subnet mas wala nang gagalawin kasi nasa 0 naman siya. So, yung address is hindi naman siya lampas ng 255. Bale, close na siya. Yan, ka-close natin. Yan, up. Okay. Okay, then close. Then, pagdating dito sa patient monitor, ayan, menu. Then, system settings, network. Yan, dito sa network is papalitan natin yung server IP address ng 2. Kanina nakalagay ba sa atin 2. Then yung local IP address nito is diba local IP niya is 3. Ayan, 3. Then 0 and 1. Then kung may add pa tayong another unit, ang next local ID niya is 4. Then yung port is 3. So ito muna number 2. So papalit natin ito number 1. Ayan. Ibig sabihin bed 1. Kung ito yung pang bed, so okay. So siya, restart system. Ayan. So ngayon, kung bubuksan natin yung central monitoring system niya, ito, double click, then yes, and wait lang natin. Ayan, maglo-loading. Yan, so magpa-prompt dito is user login. So, ang user is admin. So, malaking A, maliit na SoftDog admin. Ayan. Then next yung password is 6 na 8. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then okay. Ayan, so based dito, nilagay natin yung patient monitor natin sa bed 1. So, ayan na siya, nasa bed 1. So, kung gusto natin palitan yung layout settings. So, 8, diba? 8. Ayan. Ayan. Then, exit. Layout settings.
So, bali meron tayong 1, ayan, 2N. So, apply. Bali, 12 siya kung gusto natin palitan ganyan. Then, kung gusto lang naman natin is 8. Ayan. Apply. Ayan, ganyan na siya. Pero kung gusto mong kabilaan, ang kabilaan talaga is layout settings. Then, ito kabila. Ayan, apply. So, 32. Ayan. In-exit ko yan. 32 yan lahat. Kaso dito, puro parameters na lang makikita mo. So, layout settings. 4. Bali ganyan. Apply.